Thou watchman, for thus hath the Lord said unto me, Go set a watchman, let him declare what he saith. Thou watchman, thou watchman, thou watchman. Alright, welcome po sa programang The Watchman, mga kasangga, sumbungan ng bayan. At tayo po ay muling magsasahimpapawid sa pamamagitan ng ating live FB program at magandang umaga. Mapagpalang umaga sa inyong lahat. Medyo matagal tayong hindi nagkasama-sama sa ating live program, mga kasangga, ano? Dahil po medyo busy po ang inyong kasangga sa mga lakad lately, sa ating mga apor na lakad at sa ating mga humanitarian mission sa ilalim po ng ating organisasyon Philippine Watchman Quad Media Incorporated. Pero ngayon po ay magkakasama po tayo at isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga followers and viewers dito sa Aquin Vlogs, The Watchman, Kasangga at Sumbungan ng Bayan. Dito sa bayan ng Victoria, lalawigan ng Tarlac, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng daigdig na sumusubaybay sa ating programa. Tayo po ay maghahatid ng mga balita sa inyo, mga kasangga, sa araw na ito, no? Sa mga kaganapan po sa ating mga bayan. At siyempre bago yon, ay bumabati tayo ng happy birthday sa lahat po naman ng ating mga kasangga sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng daigdig kung saan kayo naroroon, ano? At kung papaano kayo ay kumusta kayo pagkalipas ni Super Typhoon Rolly at salamat po sa ating Panginoong Diyos na kahit papaano wala ho namang nalikhang damage. So, ano? Dali. Wala hong nalikhang damage naman dito sa ating bansa, banda rito po sa norte, ngunit nalulumbay po tayo sa ating mga napanood na na-damage po ang ating mga ibang kababayan dyan sa Kabikulan area at iba't iba pang mga lugar, mga kasangga, no? At ang iba naman ay nasunugan at nabaha. So, ito po ay pagsubok mula sa kalikasan na sa inang kalikasan na dumating po naman dito sa ating bansa. So kailangan po natin na magtulungan at magdalanginan, mga kasangga, sa mga sandaling ito. Alright, so sa ating pagpapatuloy at bago tayo tumanggap ng mga report galing sa ating mga probinsya, ay nais nating tawagan at nais nating manood muna tayo ng mga awiting makalangit, mga kasangga. God bless sa ating lahat sa umagang ito. Alright, yan po naman ang awiting God will make a way, mga kasangga, na ang Diyos ay natin ay patuloy nagagawa po naman ng himala, no, mga kasangga.
ano man ang nangyayari sa ating kapaligiran, ay kasama pa rin natin siya sa ating kalalagayan bilang ating dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, at sa ating pong mga sandaling ito, tayo po ay dadako, no? Sa ating mga pagbabalita naman sa mga kaganapan sa ating bansa, no? Ito hong ambassador sa Brazil ay ngayon ni-recall at pinabalik na sa Pilipinas, sabi ni Locsin, sapagkat ito ho ay naging kontrobersya kailan lang itong ambassador sa Brazil na kababayan natin na nagmamalupit sa kanyang katuwang, sa kanyang katulong naman dyan sa Brazil, at ito ay nakita sa video at nag-viral mga kasangga, at ito po ay inulan ng batikos ng ating mga kababayan, mga netizen sa pagmamalupit dito sa kanyang household staffer, helper mga kasangga. Ngunit bago yon, tayo po ay dumako muna. Okay, nasa linya ho natin ngayon mga kasangga si Watchman Randy Mata, isa sa masipag nating field reporter mula dyan sa lalawigan naman ng Aurora. Watchman Randy Mata, pasok! Sa magandang umaga po ay isang probitan na taas o kalsada sa Katanggalo ni Sir Richard Burillo, nakatira sa barangay Buwangin dito sa bayan ng Dipakulaw. Kaya agad nating pinuntahan ng lugar na nung nakarang linggo at nakita nga natin na talagang maputi ka. Kapag dumadaan ang mga tao ay talaga namang hindi maiwasan na ito ay madulas pagminsan at napangalaman din rin natin na marami pa lang dumadaan sa kalsadang ito kaya agad nating pinuntahan ang barangay hall ng Buwangi at sakto naman na nandoon ang kanilang kapitan na talagang tumutupad sa kanyang tungkulin na si Kapitan Lilia Via Estonilo, ang tinaguriang action kapitan at Lola Capano. Agad nating pinarating ang hinaing ng kanyang kabarangay. Pakinggan po natin ang pakikipanayam natin sa kanya. Ay, may nilapit po sa ating constituent po na si Kuya Richard Burillo, hindi po sa kanilang daanan, hindi lang po sila gumagamit dito, maging yung mga nasa likod na mga bahayan ay doon rin po dumadaan sa kanilang kalsada. Ang tanong po niya, may magagawa po ba kayo para ipaayos ito kalsada ito para rin sa kapakanan ng inyong mga kabarangay sa area ng kanilang dinadaan kalsada? Magandang umaga po. Actually po, yung pong daanan po yan ay amin na pong naipagawa or gumawa na rin po kami ng hakbang at nanghingi po ako ng tulong kay Engineer Vallejos para po malagyan ng graba or mapaayos po yung daanan nila. Actually po, nakakalimang dam na po si Engineer Vallejos, ngunit sad to say, ay nagkaroon po tayo ng pandemic, nag-ulan po, ay kaya po nahinto po yung mga construction ngayon, yung pong mga nagkukwari, po. So, huwag po kayo mag-alala dahil kagabi po ay personal po akong pumunta po doon sa kanilang daanan at nakita ko po yung sitwasyon. So, ang sabi ko po kasi ay nag-uulan, na-hold po lahat yung mga nag-construction project. So, hindi ko pa po nabalikan si Engineer Vallejos or kahit po si Mr. Tablang ay okay naman po yung aking request na hindi lang po yung daan na yun. Manapay lahat po ng mapuputik na daan na nandito po sa ating sinasakupang Buwangi ay gagawin ko po ang lahat na lahat po at maayos yung kanilang daan. Kailan po kaya ito may tutuloy itong proyekto ninyo ito, napakagandang proyekto na ito sa parting niya na kalsada po? Actually, kahit anytime po, na lumapit lang po ako sa mga kinakaukulan ni PLBB, dyan naman po tayo. Nandiyan po si Mr. Herbert Tabla na nangako po sa akin na anytime po na mag-open po yung quarry or hindi na po nag-uulan. Alam niyo naman po na ilang beses po tayo dinaanan ng bagyo na napapasalamat po tayo at ordinaryong ulan lang po yung umabot sa atin. Sa
ngayon po, ako po ay lalakad muli at dahil umaaraw naman po at kagabi po ay personal ko po nakita yung kanilang daan. At ako rin po ay nahirapang pumasok sa kanila doon sa Consili Mr. Borillo, sasabihin ko na po. At siya po yung isa rin po tumawag sa akin kagabi na nagkaroon ng problema at ako rin po ay nahirapan pumasok sa kanilang lugar. Kung po kayo mag-alala, ngayon po ay lalakad po ako. Hihingi na lang po ako ng tulong sa ating mga quarry concessionaire kagaya po ni Engineer Panyehos na siya po yung nabigyan natin ng quarry concessionaire na naman po yung kanilang renewal ng kanyang quarry. So, operation. Ano po? Si Mr. Tapiang po, kahit anong oras din po ay nandiyan lang po sa atin na tutulong. Yan naman po yung aking purpose na lahat po ng mga dumaraang truck dito ay nahihingan ko rin po ng tulong para po sa ating constituent. Huwag po kayo mag-alala, hindi lang po itong naitawag sa inyo na lugar na hindi po talaga madaanan, ay gagawin ko po lahat ng kasulok-sulukan dito. At hindi po pangako. Kasi ang sabi nga po, ang nangangako ay hindi po natutupad. Pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na lahat po ng ating mga daan dito sa Pangi ay mapaayos sa abot na aking makakaya. Maraming salamat po. Yan nga po, Sir Celis, yung ating kinapanayam kahapon, dahil nga at natikis yung konsistong paggagagraba doon sa daan. At binalikan natin, yan po yung narinig nyo kanina, yung ating pakikipanayam kay Kap, At bago nga po tayo umalis, ay sinabi nitong muli pupuntahan ng lugar at kakusapin si Richard Borillo upang ipaalam na huwag mag-alala na itutuloy nito ang pagpapalagay ng graba sa nasabing kalsada dahil ito nga ay tungkulin niya ang napaglingkuran ang kanyang mga kabarangay at bigyan ng solusyon ang problema ng mga ito sa abot ng kanyang makakaya bilang pinagkatiwalaan nilang punong bayan. At gaya nga po, Sir Celis, ang inasaan at binalikan nga natin nung hapon ay agad inaksyonan ng nasabing putikan na kalsada kagaya ng ipinadala nating picture sa inyo kanina lang kaya tuwang-tuwa ang mga dumadaan sa nasabing kalsada. Yan, Sir Celis, ang inaksyonan ng kasangla dito sa bayan ng Dipakulaw nitong nakarang linggo at pinagpapatuloy simula pa kahapon ang nasabing gawain sa kalsadang pinoproblema ng mga kabarangay nila sa barangay Buwangin. So, anong barangay yan at anong pangalan ng buong pangalan ni Kapitan na na-interview mo, kasanggang watchman? Siya si Kapitan Lilia B. Estondilo, Sir Celis, first timer sa pagiging kapitan pero talagang agresibo sa kanyang mga proyekto dito sa kanilang barangay. Bagamat sabi nga nila ay umuulan, ay natigil nga lang po at may napakaraming bagyo at may pandemya pa supalit natapos ng bagyo ay at agad uminit ay tuloy-tuloy pati ang mga kanal ay talagang kitang-kita ang pagbabago ng kanilang barangay. So anong barangay yan? Nasasakupan yan? Inaaksyonan niya ang kalsadang maputi? Yung barangay Buwangin Purok 5 Sir Celis dito sa bayan ng Dipakulaw. Alright. So mabuhay ka, Kapitan, sa iyong aksyon. Action woman ka sa iyong nasasakupan at sana patuloy kang magpakitang gilas sa iyong mga kababayan dahil ikaw pala ay first timer upang ikaw ay masandigan ng ating mga kabarangay dyan. At kumusta ang bagyo dyan? Anong pinsala ang nilikha dyan sa inyo, Watchman Florante? Malaki ba? Yes, Sir Celis, sa awa naman ng Diyos, bagamat yung unang estimate ng pag-asa dito sa bagyong Rolly, na sentro ang kaler ay umiwas ito at bagamat umiwas ay medyo nakaramdam nung madaling araw na rin ang palisakop na ito ng dos, yung konting hangin lang naman at mahinang ulan at walang pinsalang naitala dito sa lalawigan ng Aurora. Alright, maraming salamat sa Diyos at walang pinsalang malaki pala damage niyan at maging dito sa norte, kasanggang Florante Mata ay wala rin, ngunit tayo nalulungkot
sa mga tinamaan ni Rolly, no? Ni Super Typhoon Rolly banda dyan naman sa Kabikulan at iba pang mga lugar. Yes, Sir Celis. Yan po ang ating update report. Inaksyonan ng kasangga sa Barangay Puwangi, di Pakulaw, Aurora. Ako si Florante Mata, ang inyong katiwala sa pagbabalita. Mabuhay ka, Watchman Florante Mata, hindi lamang nagre-report kundi umaayos at tumutulong sa mga kababayan natin as action man sa kanilang mga problema sa kanilang bayan. God bless sa iyo at mabuhay ang Philippine Watchman Quad Media Incorporated dyan sa lalawigan ng Aurora. Ayan. So yan mga kasangga, ang ating kasangga naman dyan, tagapagbalita, Watchman Florante Mata sa bayan at lalawigan ng Aurora di Pakulaw, Aurora Province. So yan mga kasangga. So patuloy po tayo sa ating mga pagbabalita mga kasangga. Dito lamang sa programa ng Aquin Vlogs The Watchman, kasangga at sumbungan ng bayan. At patuloy po tayo. May mga report pa tayong inaantabayanan mga kasangga. Okay. The Watchman. For thus hath the Lord said unto me, Go set a watchman, let him declare what he saith. The Watchman, the Watchman, the Watchman. Alright, paki-like and share mga kasangga ang ating YouTube channel, Aquin Vlogs The Watchman, para sa patuloy po natin paglilingkod sa taong bayan. At dumako muna tayo sa ating mga viewers. Magandang umaga sa ating top fan, Elizabeth Valencia. Good po, good AM po from Angeles City, Pampanga. Mula sa ating kasanggang Ian Gagarin Gaming, good morning po sir, sabi niya. Good morning to Ian Gagarin Gaming. Okay, have a blessed day also likewise sa inyong lahat. At kay Jason Pangangaan Sabado, good morning po mga kasangga from Region 2. Ayan. Alright, so yan naman ang ating mga kasangga na nakaantabay ngayon sa ating programa. Alright? So, patuloy tayo mga kasangga sa ating mga makalangit na awitin, siyempre, Okay? At marami tayong mga dito, mga awiting makalangit na nakaredy. Because God is the greatest power, we shall never be defeated. Because God is the greatest power, so we shall never be defeated. So I shall rise, so I shall be. Okay, ang oras natin ay ganap na alas 9:53 ng umaga mga kasangga, at meron pa tayong tawag. Meron pa tayong tawag mula sa ating field reporter mula naman sa Santa Ignacia, si Watchman Chris. Watchman Chris, pasok! Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga sa lahat po na namin po mga viewers sa mampalit ng mundo at sa mampalit ng legit. Magandang umaga po sa inyo lahat. Narito po ang aking balita mula po sa Barangay Kapitan ng Barangay San Juan de Villa, Pantitan na. Ini-ignore ang ID ng mga media. Sa po'y walang iba kundi si Kapitana Lorna Beltran ng Barangay San Juan de Villa, na kung saan ating sinita noong pizza 17 doon sa kanyang barangay dahil sa pagkatumba ng malaking puno na tumambad at dinadlan ng mga pipeline line ng Tahelco. At ayon sa kanya ng ating sinita, sabi niya, ano daw ang pakialam ng ating mga media? Hindi daw tayo tigaron sa kanya. So, yung abusadong pagtanong niya, yung pabaliktad na pagtanong niya sa akin, ako'y naisita at siya ay sinalubong ko na ganito. May pakialam ako dahil kami ay nasa media at may pakialam
dahil marami ang ating mga kabarangay ang napiperwisyo dahil sa ginawa mo. Nang tinanong ko kung may papel yun, sabi niya mayroon, pero wala naman siyang may palabas. Ayon pa dito sa barangay na ito, ay wala daw kami pakialam dahil hindi daw kami tiga roon sa barangay San Juan de Milla. Pamalan niyang sinasabi sa amin, napakabastos ng kapitan na ito. Walang tuloy itong kapitan na ito. So, atin siya ngayon, kini-question ngayon, ang Kapitan Lorna Degan ng barangay San Juan de Milla, sagutin mo ito. Yung ginagawa mo ba na paninira na may punong kahoy dyan sa inyong plaza, ay meron ka ulang permiso ng DAR? O, gawa-gawa mo lang ito. At yung primary line ng Tarelco, may pasauli mo na ba? Marami na ating mga kabarangay ang nagpermisyo, walang ilaw sa loob ng 3 araw. Kaya ngayon, tinatanong kita ngayon, sagutin mo itong tanong ko. Wala kang kwestang kapitan dahil ikaw ay abusado na permisyo pa ng iyong barangay. Ito lamang Kasanggan Cheles mula rito sa barangay at Bimagwag sa Ignacio Tarlac. Ito po ang iyong kaibigan, Kasangga. Watman Chris Magulan. Ano ang pangalan ng kapitan na yan? Lorna Tolentino, kapitan, sir. Ito po ay ini-ignore po yung ating media man. Aha. So ngayon, itong kapitanan na to, ano ang violation niya? Anong mga pinutol niya dyan? Namutol po siya ng kahoy na napakalaki. Yung eucalyptus na kahoy na buwagsak sa primary hall ng Tarelco 1. Okay, so nasira yung linya ng kuryente ng supply, nasira. Oo, at halos 1 kilometro yung nalaglag na primary line. Okay, tapos nung sitahin mo, nagalit sa'yo, ganon. Yes sir, at sinabi niya, kasi alam natin, hindi daw tayo tigaron. Medyo ulo ni kapitana at medyo nawawala sa ayos, ano? Kung ganyan ang kanyang sagot na wala tayong pakialam, meron tayong tungkulin na mag-report ng mga kaganapan nangyayari sa anumang barangay dito sa buong Pilipinas, upang meron din tayong karapatan na ipaabot sa kanila ang sumbong ng taong bayan kasi tayo nga ay kasangga at sumbungan ng bayan. So siguro kulang lang sa impormasyon ito si kapitana. Mag-usap kayo mabuti, huwag mo na masyadong patulan. After sir, pinababan niya ako doon sa kanilang barangay. Talaga. Oo. Pero alam mo kung meron ko sa kanya, tawag mo ko rito. Karaming So, Mission, baka meron lang misunderstanding sa pagitan ninyo na kailangan nyong mag-usap ng mabuti. Huwag mo lang patulan, ha? Patuloy. Sir, actually, pamangkin ko po itong kapitanan ito. Ba? Pambira ka, pamangkin mo pa pala. Medyo nag-aaway kayo, ha? Actually, sir, pamangkin ko to. Kasi binabatikos ko yung mga ginagawa niyang kapalpakan sa kanyang barangay. Ganun ba? Di ba? Okay yan. Pero siguro mag-usap kayo bilang mag-uncle at pamangkin at Mayroon pang isa. Sila yung nagpapatubad ng protocol sa COVID. Pero sila, wala silang pisyan, wala silang mask. At tikit-tikit pa sila doon sa tabi ng barangay. Kitang-kita. ay picturean mo at ibigay mo sa pulis. Ha? I want sir kung napicturean na ni Watman at kasi sa yung designated doon. Kaya kung nakikinig ka rin, Watman at siguro naman narinig po yung aking binalita. San Juan de Milla yan, ha? San Juan de Milla. Sir? Sa San Juan de Milla. Yes sir. Oh. Ako po ni Watman at Ocampo. Paniki yan. Sakop ng paniki. Yes sir, yes. Okay, so anyway, sige. Patuloy tayo mag-report ng mga kaganapan sa ating mga barangay at
Kung sila ay nagagalit ang kapitan sa atin at wala naman tayong ginagawa masama, kundi maglantad lamang at maglahad ng mga bagay-bagay na nangyayaring sa kanilang mga barangay, just keep up the good work, ha? At Kaya nga sinabi ko sa iyo, ang kaibigan niyo ito ay lumalaban ako sa katiwalian, pero kasama ko ng kabutihan. okay. Alright. Akin ng kasabahan, pero kasama ng kabutihan sa bang panig dito sa mundo, sa mampanig dito sa buong darla. Alright. Ano po ang kaibigan, Watchman Chris, mula dito sa bayan ng Santa Ignacia. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, mabuhay ka, Watchman Chris, at maraming salamat sa iyong update report mula dyan sa San Juan de Milla, Paniki, Tarlac. Naman tungkol dyan kay Kapitanan na nagagalit dahil sa pagpuna ng Watchman sa mga nasirang linya, primary linya ng kuryente ng Tarelco dahil sa kanyang mga punong kahoy na kanyang pinagpuputol. Ay, nako, sige. Maraming salamat, Watchman Chris. Buhay ka. God bless. The watchman, for thus hath the Lord said unto me, Go set a watchman, let him declare what he saith. The watchman, the watchman, the watchman. Alright, magandang umaga kay Watchman. Kasanggang Mercy Barnacha from Malaysia with love. Tough fan natin yan at good morning sa iyo, kasangga. Hindi namin alam kung ikaw ay nagtatrabaho na o nag-aalmusal pa rin. No? Kung ikaw ay nag-aalmusal, happy breakfast sa iyo at sana mabusog ka at maging malusog ang iyong pangatawan para ikaw ay makapagtrabaho ng maayos dyan sa Malaysia. At mula sa ating kapatid at kasangga from Taiwan, Lugo, Lore, blessed morning, Elder. Blessed morning sa inyo dyan sa Taiwan Bride of Christ. At sa lahat ng ating mga kapatid natin dyan at kaibigan dyan sa Taiwan. Salamat sa Diyos sa pagtawag sa inyo sa tunay na pananampalataya sa huling mga araw. No? God bless Taiwan Bride of Christ. Mga kasangga naman, okay? So, anyway, patuloy tayo sa ating mga makalangit na awitin, mga kasangga. No weapon against me will never overtake me. And because I worship you, I worship you. You are here, amazing every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God. Alright, ang oras natin ay ganap na alas 10 na ng umaga, mga kasangga. Alright, so nice kung dumako tayo sa ating mga pagbabalita. Alright. Ayan, okay. So patuloy tayo, mga kasangga, sa ating pagbabalita naman, kaganapan dito sa Pilipinas. At itong ambasador sa Brazil na ating kababayan ay nirecalled na pabalik sa ating bansa dahil sa kanyang maltreatment na ipinakita sa kanyang household staffer na kabilang sa mga envoys, official residents sa Brasilia, ay pinabalik na sa Pilipinas ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Sabi niya noong Tuesday. Ang pangalan ng ambassador sa Brazil na si Marichu Mauro ay dumating last night. At inisip natin na siya ay madidelay dahil sa bagyong super typhoon. Ngunit siya ay nakasakay sa eroplano at nakauwi sa Pilipinas.
at siya ay dumaan sa health protocols at siya ay nanumbalik na sa ating bansa. Sabi ni Locsin sa isang interview sa isang media outlet. Ang investigasyon ay nagsimula na sa ngayon at ito ay nasa appropriate body within the DFA or Department of Foreign Affairs at siya ay dadaan sa pamamagitan ng mga statements kung kinakailangan. Si Locsin ay nag-imporma kamakailan sa isang pagbuo ng fact-finding team upang officially napasimulan ang formal na investigasyon sa umano'y abusadong pag-uugali ni Mauro sa kanyang household staffer. Nakita si Mauro na sa video na kanyang sinasaktan ng pisikal ang kanyang staff at ito ay nai-report pa nga sa media network sa Brazil. Si Locsin ay nagsabi na sa report na isinumiti sa pamamagitan ng investigating panel 15 days mula nung matanggap niya ito, ang authorization mula kay Presidente Rodrigo Duterte ay nag-order na imbestigahan ang pangyayari. Si Locsin kamakailan ay nangako naman na ang maltreatment para sa household helper ng ambasador ay kinakailangan itong maimbestigahan at mapatawan ng batas. Ayan. So ito ho mga kasangga. Grabe ho itong ginawa ho nitong si Mauro, no? Mauricio Mauro. Grabe ho na nakita ho sa video at naipalabas pa sa Brazil ang kanyang pagmamaltrato. Pagmamaltrato mga kasangga dito ho sa kanyang katuwang sa kanilang bahay, no? So may mga ganito po palang mga talaga, no, na mga government official tayo na hindi maganda ang trato ho. Maganda ang trato ng sa ating mga kababayan, lalong-lalo sa kanyang mga kasama diyan sa sambahayan, okay? Alright, so nakakalungkot po yan mga kasangga. Nakakalungkot ang bagay na yan, okay? Huwag po natin gagawin yan. Kayong mga opisyalis ng gobyerno, huwag po kayong abusado sa inyong mga kasambahay. Tao rin yan na may damdaming kagaya nyo nasasaktan, mahalin, arugain, sapagkat hindi ho madali ang trabaho ng mga katuwang sa bahay. Huwag natin silang ituring na mababa sa ating pagkatao, kundi atin silang ituring na kapwa-tao. The watchman, for thus hath the Lord said unto me, Go set a watchman, let him declare what he said. The watchman, the watchman, the watchman. Alright mga kasangga, so tayo po ay patuloy sa ating programa ngayon at isa pang balita mga kasangga, ang nais nating ihatid sa inyo mula din sa ating bansa na si Presidente Duterte ay pumitik pabalik sa mga nagkikriticize sa kanya kung nasaan daw ang Pangulo ng kasagsagan ng super typhoon Bagyong Rolly. At ang sagot ng Pangulo sa mga nagkikriticize sa kanya, mga ugok. Ako'y naghihintay na matapos ang bagyo. So tinawag ho ni Presidente Duterte na mga ugok itong mga nagkikriticize sa kanya. Nasaan daw siya nung panahon ng bagyo, mga ugok. Ako'y naghihintay na lumipas ang bagyo. So ito ho ang report. Si Presidente Duterte ay kanyang binalikan at hinaplit ang mga nagtatanong ng kanyang presensya kung nasaan siya during the briefing ng Typhoon Rolly. Tinatanong kung siya ba ay nandoon sa Manila Bay, sa White Sand, para patunayan na nandyan siya ang kanyang presensya sa pagdaan ni Super Typhoon Rolly. Ang sabi naman ni Duterte, kami taga-probinsya, we travel almost with regularity, bakasyon, All Souls Day. Kaya nga ako nauwi. Itong mga ugok naman ito, sabi wala ako. I was waiting for the Typhoon Rolly to pass. Duterte ay ipinaliwanag niya during sa televised briefing nung Lunes. Kasama mga key government official. At sinabi ba ni Presidente sa kanyang Twitter trending topics
na sinabi na si Duterte ay sa kanyang absence nung Sunday briefing sa erstwhile Super Typhoon Rolly. Bilang pagdidepensa ay sinabi ni Duterte sa Malacanang na kanyang minomonitor ang typhoon developments mula sa kanyang hometown sa Davao City. Kami may mga patay, kailangan umuwi kami doon sa amin, pero ngayon nandito na ako, so what's your problem? Ang mga papeles pinadala ninyo dyan, tapos pirmahan ko, ipadala ko ulit. Duterte said, may mga patay din kami dapat dalawin sa libingan. Kaya kami umuwi sa probinsya, sabi ni Duterte. At kung gusto ninyo kung tumayo doon sa White Sand ni Environment Secretary Roy Simato, para lang patunayan ko sa inyo, nandito ako, kanyang nire-refer ang beautification project sa Manila Bay. Nakarang linggo binisita ni Duterte ang kanyang mga magulang sa libingan sa Davao City sa harapan ng private and public cemeteries, at ito'y inorderan na isara mula October 29 to November 4 to prevent people from crowding in light of the pandemic. Ayan tuloy ang narinig nyo, mga kritisismo, mga nagkikriticize kay Duterte. Galit sa inyong Pangulo, ang sabi kayo'y mga ugok. Yan tuloy ang narinig nyo, mga ugok tuloy ang labas nyo. Ayun naman kasi, hanapan nyo naman kasi ang presidente na tatayo sa kasagsagan ng Super Typhoon Rolly dyan sa White Sand. Hindi nga naman matino ang pag-iisip ninyo. Bakit naman gagawin ng presidente yun na kasagsagan ng Super Typhoon tatayo dyan sa White Sand? Talagang may problema nga ang inyong mga pag-iisip. Mga kasangga pagka ganyan, Huwag naman ganyan, gamitin din ninyo ang inyong mga kokots, ang inyong mga coconut shell, gamitin ninyo mga kasangga. Huwag niyong hahanapan ang presidente, nasa kasagsagan ng Super Typhoon. Ay inyong hahanapan na tatayo dyan sa White Sand, yun tuloy ang tawag sa inyo, mga ugok. Sakit yun. Alright, so yan po ang ating mga awiting mga makalangit, mga kasangga sa umagang ito, at ang oras natin iganap na alas 10:13 ng umaga. Kung kayo may mga pagbati sa inyong mga magulang, kapitbahay, kaibigan, kumare, kumpare, kapatid, kapamilya, kamag-anak, ibati lamang ang kanilang mga pangalan, shout out natin mga kasangga. At sa mga birthday celebrant at mga special okasyon, at sa darating na linggo ay birthday ng aking apo na si Sian Domingo Aquin, at kami tutungo roon upang i-dedicate ang bata, ang aking apo, sa ating Panginoon kasama ng kanyang mga selected na bisita siyempre, So yan ay happy birthday in advance sa aking apo Sian Domingo Aquin. Alright, anak ng aking babae, pangalawang anak ng aking anak na si Eliezer Aquin, at ng kanyang may bahay na si Jo Domingo Aquin. Baby
ating huling balita, mga kasangga, sa umagang ito, bago tayo tuluyang magtapos sa ating mga pagre-report naman sa kaganapan sa ating bansa. Alright, nakita natin dito, isa pang balita, isang membro ng mga magsasaka ay naiugnay sa mga makakaliwa or mga Reds or NPA ay nahuli at hinuli sa Tarlac. Isang membro ng isang magsasaka na ikinukonekta sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, ay arestado noong Friday sa San Jose, Tarlac. Siya ay nakilalang ng alyansya ng magbubukid sa gitnang Luzon, kilusang magbubukid ng Pilipinas o AMGL, KMP as Danilo Tabuno. Sa pinagsamang puwersa ng pulis at military ay ito'y nilusob nila ang bahay ng anak pawis member sa Purok Masunurin, Barangay Sula. Ang mga law enforcers ay kanilang niraid ang bahay ni Tabuno sa pamamagitan ng isang search warrant na ipinalabas ng Regional Trial Court Branch 68 Judge Francis William Espinola. Si Tabuno ay inakusahan na merong ugnayan sa mga CPPA-NPA. Bilang KMP chairperson na si Danilo Ramos ay nagsabi ng anak pawis ay kabilang sa party list groups na red tag by the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-EC-LAC. Ang pagre-red tagging ay nagresulta ng illegal and unjust arrest at detensyon ng mga aktivista, sabi pa ni Ramos na tumututol sa raid. Na-recover mula kay Tabunos sa kanyang bahay ang mga several M16 bullets, caliber 45 pistol at silencer at alleged extortion letters from the communist rebels. Ang KMP naman ay kinundina ang joint operation na ito umano ay gun. Ang baril at ang ammunition ay itaninim lamang na ebidensya sa kanyang pag-aresto batay sa trump-up charges. Ang AMGL ay nagsabi na ito ay harassment lamang sa mga aktivista sa region to force them to surrender or cooperate with authorities. Sa pamamagitan ng red tagging na kanilang pakunwari, ang mga pulis at military ay nagpapabricate ng ebidensya laban sa mga aktivista. Pagkatapos ng aresto ni Tabuno, ang Gabriela Cordero Council member Beatrice Belen at 5 membro nito ay tumutol sa pag-arestong ito. Alright, nasa linya natin mga kasangga ang isa sa pinakamasipag natin na field reporter, Watchman Hill Mata mula sa Baler, Aurora. Watchman Hill, pasok! Magandang umaga po, kasanggang series, and din sa ating mga tagapanood at tagapakinig ng programang ito. COVID-19 pandemic. Ayon sa the World Doctors of Alliance, hindi pandemic ang COVID-19, kundi ito ay pandemic ayon sa World Doctors of Alliance. Buong mundo ang nakakalam sa ginagawang plano ng gumawa nito upang bumagsak ang world economy ayon sa mga ekspertong pinag-aralan ng nasabing COVID-19. Ang nasabing pandemic o COVID-19 ay hindi dapat natakutan, hindi dapat magpanik ang mga tao, hindi ito virus kundi bakterya na kung ikukumpara ay matinding trangkaso lamang ito. Kaya naman, ang World Doctors of Alliance ay nagbigay ng kanilang pahayag na dapat maging malaya na ang mga tao sa pagkaalipin ng pandemic nito na dulot ng kabulaan ng sakit ito na siyang nagbigay ng mga tao na siyang nagpahirap sa buong mundo, kasanggang series. Sang-ayon, ang mga bansang malaya na sa pandemic ito ay kinabibilangan ng New Zealand, Germany, Netherlands, UK at iba pang mga karatig bansa. Ang mga nabanggit kasanggang series, ayon sa kanila ay bumalik na sa new normal ang mga nabanggit na mga bansa. Ang dati lang ginagawang mga activity bilang malayong mamayan ay nanumbalik na sa dati. Kahapon lamang kasanggang series ay nagsumikap ang Dawas Aurora Chapter sa pamunan ng inyong lingkod upang makapanayaan
ang Department of Health dito sa Baler Aurora Mhm. sa pangunguna ni Dr. Lilia Pascua. Mhm. Tinanong siya ng The Watchman, Aaron Sapter, kung ano ang kaniyang masasabi patungkol sa pandemic dito sapagkat ipinakita at ipinarinig ng inyong lingkod sa kanya Mhm. ang nabanggit no, na pagbubunyag ng nasabing organisasyon. Mhm. Ayon sa kanya ay maaari nga ito'y pandemic nga dahil ayon sa pagsusunod ng Department of Health ay hindi ito COVID kundi ito ay isang sakit na sintulan lamang no, ng trangkaso Mhm. at hindi ito virus kundi bakterya lamang. Mhm. Tinanong siya ng The Watchman, Aurora Province, ang sabi ng nabanggit na doktora kung ano ang kanilang ang sabi ng The Watchman, ano nga ang inyong magagawa ng inyong tanggapan upang makatulong sa krisis nito na pandemic. Mhm. Ayon sa kanya, Cassandra Zelis ay hindi siya maaaring magbigay ng anumang idea maliban kung ano ang ibibigay ng national Mhm. no? Tama. Ng office ng Department of Health sapagkat ayon sa kanya ang Aurora, ang kanyang tanggapan ay napakaliit lamang na porsyento Mhm. no? Sa dami ng sa dami ng staff or mga doktor ng Department of Health, ang sabi niya ay kung ako magbibigay ng pahayag patungkol dito ay maaari nila akong kasuhan. Mhm. Kaya hanggang sa ngayon sa Consilis, ganyan din ayon sa ating mga impormasyon na kailangan din malaman ng ating mga kabayan, especially din sa Aurora, ganyan din sa iba't ibang dako ng ating bansa, ay mananatili pa rin hanggang ngayon ang pagsusuot ng face mask at face shield. At ganyan din, nandun pa rin pag-ingat. Kaya hanggang sa ngayon ay nandun pa rin ang bansang Pilipinas sa pagkalipin ng pandemic dito. Mhm. Pasagasilis. Alright, so medyo makontrobersya yung balita mo, no? Pandemic, sa halip na pandemic, pandemic. Plinano, ha? Plinano. Meron po tayo, Pasagasilis, di ko lang alam kung noong nakarang araw, kahapon natin, meron akong binigay sa iyo through messenger. At ito nga ay naging-4 na doktor ang nagbulyag patungkol dito. Ay meron tayong kopya dito, may document ho tayo. Kaya malakas ang loob ng inyong likod na pwedeng ipakita sa banda itong nabanggit na pandemic nito. Okay, kasanggang Hill, pagka yan ipinost mo sa Facebook, sasabihin yan, fake news yan, ha? Fake news yan at maaari kang maban sa mablock ang iyong account kasi mga ganyang mga balita na nagbubunyag na merong mga tao behind this so-called pandemic. At ayon sa iyong natanggap na impormasyon, sino umano ang mga nasa likuran itong pandemic na ito? Yung pong World Doctors of Alliance sa Pasagang Silis at meron dito. Sino daw ang binubunyag nila na nasa likuran nitong pandemic na to? Actually, nag-umpisa po ito sa China. China. Pasagang Silis. So nais ng China na pabagsakin ang ekonomiya ng Amerika at ibang bansa. Yes, Pasagang Silis. At ang kinalaman naman dito ng WHO ay manakot ng mga impormasyon na balita at magkalat nito sa buong mundo, parang gano'n. Parang kung gusto ko nila makita makikita ko nila, meron po rito, meron kong silog sa Pasagang Silis. Ikuha niyo i-search yun, www.acu2020.organization. Kasi kung titignan mo naman itong percentage at porsyento ng mga namamatay dito sa tinatawag nilang pandemic o virus, hindi naman talaga ganun kalala o katindi ang mga namamatay sa percentage. Sabi nga ng mga ibang mga mananaliksik, marami pang namatay noong panahon ng dengue. Correct. So, For information, dito sa Aurora, salamat sa Panginoon, at wala naman dideklara na Department of Health or Provincial Hospital o mga doctors dito na namatay sa COVID. Kaya sabi nila, ay posible nga ito ay ang pandemic.
At saka isa pang ano dito, halos lahat ng mga sakit na hindi naman nakaugnay sa COVID nakapagtataka na halos iniuugnay ng mga ospital. Ha? Inuugnay ng mga ospital, mga kasangga, sa COVID. Yan pag isang masaklap dyan ha. Okay. Kasi yung ating pagtatalagay, at dito nga, kaya napansin din ako namin dito, talaga naman na bakit kaya wala na, isang bagay lang na nababakit ang mga tao at pinag-aaralan din po nila. Bakit kaya wala nang dinideklara, no? Ito yung pagbubunya. Wala nang dinideklara na namamatay sa mga dating sakit ng mga tao. Puro COVID na lang, dinideklara. Katulad yung kaibigan ko, isang bishop sa Manila. Hindi nga niya matali, kinamatay. Doon, actually, yung kanyang kaibigan ay 2 taon na paralyzed or bedridden. Nung mamatay sa hospital ay dineklara ng mga doktor na ito raw ay namatay sa COVID. Kaya natatawa yung aking kaibigan. Kaya nga yan nga ang isang ano dito, nakakapagtaka at nakakayamot na halos lahat na lang ng namatay sa Pilipinas ay COVID. Kahit na ito ay, lalo na kung namatay sa ospital yan. At hindi ko alam kung ito ay may kaugnayan sa refund ng pera. Kasi pag COVID, parang may refund yata yan na nakukuha sa gobyerno. Ayaw ko lang, not sure, ayon po sa ating mga bubuin, kapag dineklara ng hospital o doktor na namatay sa COVID, times 2 ata nag-claim nila. Hindi ko na alam ayon na sa ating bubuin. Tinamaan ng kagwang talaga. No? May laging may halong korupsyon no? Meron pa pala, meron pa. Kailangan na natin na makumpirma. Actually, na-experience din ng healing ko at mga nagsusumbong din ng mga mamayan sa Aurora ay nagpapaka sila, bakit nagpapapirma ang opisina ng mga hospital ng blanco pagdating sa payment. Ganon? Marami nangyayari kasama sa Jelis. Nagpapapirma ng blanco. Walang amount sa Jelis. Saan yan? Sa professional fee? Yeah. Kailangan na natin na ito ay mamanmanan natin kasama sa Jelis. Diyan yan nangyayari sa Baler, sa Aurora. Hindi lang sa Aurora, kasama sa Jelis. Marami yan, kasi nationwide. Alam natin nationwide yan kasi kaya nga ito dapat masilip ng gobyerno, no? Hindi ko alam kung kakonsaba din ng gobyerno dito. Baka mamaya yung mga kaya ganyan, yung mga nasa authority, no? Ano lang naman natin, haka-haka lang. Baka mamaya, sige, i-reimburse nyo yan sa ospital kung COVID yan, ha? Sige, i-release ang bondo. Pero may 20% kami dyan, ha? Mga ganun, alam naman natin ang bitukan ng gobyerno, ha? Kahit saan yan, laganap, ha? Hindi naman lahat, sabi nga sa Kapampangan. Pero halos parang cancer yan, yung corruption na yan, dahil sa mga self-interest, sa mga tao ito na walang kapusugan, maraming mga mamayan o mga kababayan natin ang nagdurusa ng hirap dahil sa maling sistema, no? Kaya nga ang taong masasama kahit na pandemya talagang pagkakakitaan, sabi nga nung sabi nila bawat pinag-question, no? Meron aksidente. Imbis na tulungan yung aksidente, ay kinunan pa ng wallet, pera, lahat ng mga lahas. Grabe, ha? Parang gano'n nangyayari dito sa ating kapaligiran, sa ating sipura, no? Kaya nagkasakit na, nawalan ng marami, nagkasakit pa rin, talagang big corruption, marami talaga. So itong pandemya na sinasabi nila na ayon sa iba ay plandemya lang naman pala. Ito ay sasamantalahin ng mga korap, nasa bayan ito, ay may pera dito May pera dito. So talagang itong mga korap na tao sa gobyerno at sa iba't ibang sangay ng gobyerno, ay sabi mo nga walang kabusugan ng kanilang mga tiyan. Parang impyerno, walang kabusugan na tumatanggap ng mga kaluluwang namamatay araw at gabi,
At sabi, hindi napupuno ang impyerno, sabi ho ng banal na aklat, mga kasangga, di nabubusog ang impyerno sa pagsalo ng mga kaluluwang namamatay araw-araw na dumadating sa kanya. Parang Sabi din, laging gutom. laging gutom at wala talagang kasiyahan itong mga taong korap sa gobyerno. At ang tanging katapusan ng mga ito ay yung araw ng kanilang kamatayan at pagmulat nila ay naglalagablab na apoy at mga uod na hindi namamatay sa impyerno sasalubong nila. Saka sila magsisisi, hihingi ng biyaya sa Diyos na nagsisisi na po kami. Huli na. Maganda yung ginagawa po ng ating programa kasama ni James. Hindi lang sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, kundi nakapagbibigay pa rin tayo ng paalala sa salita ng Diyos para ang lipunan at ang mga tao ay mabago sa mga Tama. sariling interes lamang. May pag-asa pa naman itong mga damuhong ito at mga korap na to May pag-asa pa habang humihinga ang tao kasanggang Hill. May pag-asa pa magsisi, magbagong buhay. At yung mga nakurakot nilang pera na ibangko, na ibulsa, na i-vault, ipamigay nila sa mahihirap para mabawasan ang kasalanan nila. Oo. Para hindi sila mapunta sa impyerno, yung mga kinurakot nila, ipamigay sa mga charity, sa mga mahihirap. Di ba yan ang sabi ng Panginoon doon sa mayaman, kung gusto mong pumasok sa langit, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at sumunod ka sa akin. May pag-asa pa Ang problema lang, kapag itong mga kurakot na to, napamahal na sa perang kinurakot nila at ayaw nang ipamigay sa mahihirap, yun lang ang problema. Talagang mas gusto nila talaga mapunta sa impyerno kaysa magwaldas ng pera sa mga mahihirap. Nabanggit po kasama sa religion, nabanggit din kasi sa Bible, at ang pagiging mga taong gumagawa ng masama ay nagmatigas. Sabi ng Biblia, ay lalo silang pagtitigasin ang puso ng Diyos. Yun ang masakit doon, yun ang mabigat doon. Kaya dapat talaga manumpaling ka habang maaga, habang buhay, habang malakas. Kaya nga itong ating programa, hindi lang tayo nagbabalita, kundi naghahatid tayo ng mga spiritual, moral, and spiritual values sa mga tao, mga kasangga, na itong mga ginagawa natin sa mundo, itong mga ginagawa natin sa mundo ng mga karumal-dumal sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay dapat ihinto ng tao. At di ko naman sinasabing hindi tayo makakagawa ng kasalanan at pagkakamali, pero wag naman yung ganyang kagrabe na mga lumalabag sa banal na kalooban ng Diyos. At kung tayo nagkasala, nagkamali, meron namang inihahandog na kapatawaran ng Diyos sa mga nagsisisi. Tama po yun. Pero kung sinasadya ng tao ang pagnanakaw, ang pangangamkam ng mga korupsyon sa gobyerno, yan ho ay mga grabing kasalanan ho yan. Kasi yan ho ay labag sa banal na aklat at labag din yan sa batas ng Pilipinas. Kaya yun ang sinasabi natin, na kung may nakikinig sa ating mga politician o mga mayayaman na nangurakot galing sa kaban ng yaman o di kaya sa illegal na pamamaraan, patuloy nating ipinapaalala kasanggang Hill na may impyerno na magiging dulo ng bawat tao na at mga gumawa ng masama ay doon sila dadalhin ng mga demonyo. Sa pagkamatay pa lang nila ay nag-aantay na yung mga demonyo para dalhin sila doon sa impyerno. Samantalang kung tayo ay nabuhay ng matuwid sa mata ng Diyos, sa araw ng ating kamatayan, ang nag-aantay ang mga anghel para dalhin tayo sa karya ng langit. So, yun isang babala na walang kwenta ang pera at salapi na may ipon natin dito sa mundo, lalo kung galing sa illegal, galing sa corruption. Walang kabuluhan lahat ng bagay. Sabi nga ni Haring Solomon, di ba? Lahat ng bagay sa ilalim ng lupa ay walang kabuluhan. At ang pinaka-importante, matakot ka sa Diyos at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Yan. Kaya nga, katakasyalis, sabi ng Bible, ay papatawad kayo ayon sa inyong mga ginawa. Kung ito ay mabuti o masama. Tama. So yun nga. So sana magsilbing paalala yan sa ating mga kasangga na nanonood at nakikinig sa ating programa, na ang Watchman ay narito para magpaalala na bilang matinig at mata ng Diyos para sa bayan at kasangga naman at sumbungan ng bayan, tayo ang ating organisasyon.
Tama po yan. Okay, nakakagalis. Ito ang inyong tagapag-ulat at inyong kasangga sa Watchman, Dr. Mayor Aurora, Gail Mata Jr. Maraming salamat, Kasanggang Hill Mata Jr. from Baler, Aurora. Mabuhay kayo dyan. God bless. Ayan. Ayan ho mga kasangga, ha? Ang tinig ng ating kapatid diyan naman sa bayan ng Aurora. Ayan, okay? So salamat sa ating mga field reporter, ha, na walang sawa na nagre-report, mga kasangga. Okay? The watchman, for thus hath the Lord said unto me, Go set a watchman, let him declare what he said. The watchman, the watchman, the watchman. Alright mga kasangga, at tayo po ang oras natin ay ganap na alas 10:36 ng umaga. Tayo magpapaalam na muna pansamantala sa inyo mga kasangga, at hanggang sa susunod na programa. Huwag tayo makakalimot sa Diyos, madalangin bago matulog, pagising sa umaga. Okay, at maging gumawa ng mabuti sa lahat ng tao, maging matulungin, madamayin, at maging madamot, sapagat ang pagbibigay ay ang susi ng pagpapala sa ating pinansyal na pamumuhay. God bless inyong lahat mga kasangga, hanggang sa susunod na programa natin na Friday ng umaga. God bless.